Hi guys, narito ang ika-115 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at PrimeRose-W9N sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simula na natin ang kwento. Maririnig ang ingay ng buong arena dahil sa paghamon ng ating bida kay Merong. Agad nang pumadyak ang ating bida. Tumalon si Nia Li sa isang yugto ng pakikipaglaban. Habang nasa gitna na din ng entablado si Merong Yu. Nakatuon na ngayon ang atensyon ng lahat sa yugto ng labanang. Walang alinlangan, ang labanan ni Nia Li at Merong Yu ay nakakaakit ng higit na atensyon. Sabi ng mga manunood, ang isa ay isang henyo mula sa nakaraang taon, ang isa ay mula sa Agos. Higit pa rito, tila may lumang puntos na dapat ayusin sa pagitan nila. Gayunpaman, mula sa pananaw ng karamihan, ang hamon na ito ay siniyali lamang ang labis na pagpapahalaga sa kanyang sariling mga kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga paglilinang ay hindi pinaghiwalay ng kaunti lamang, nauna si Merong Yu kay Nia Li ng maraming taon. Nagpalitan ng tingin sina Huang Yu at Nanmen Tianhai. Sabi ni Elder Huang Yu, si Nia Li talaga ang nagkusa para hamunin si Merong Yu. Masyado siyang matapang, sabi ni Huang Yu. Sabi naman ni Elder Nanmen Tianhai, hindi maiiwasan na maging mapagmataas at mayabang ang mga kabataan, napabuntong hininga si Nanmen Tianhai habang umiiling. Dagdag pa ng mga elder, hindi sila optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Nia Li. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang iyon ay kapareho ng kung paano hindi nagawang talunin ni Merong Yu si Li Xingyon. Tumingin si Merong Yu kay Nia Li ng nakangiting kumpiyansado sa sarili at walang kakaba-kaba at sinabi sa masamang tono, ngayon ay umalis ka na at hinamon ako. Sa paningin ng iba, isa kang henyo. Ngunit sa paningin ko, wala ka. Dagdag pa ni Merong, noong nakaraan, masyado akong naging pabaya at hinayaan kang makatakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ay dudurog ko ang iyong ulo sa lupa at walang awang year-okon ka. Tuturuan kita kung paano igalang ang senior kuya mo. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Merong Yu sa isang pagsabog ng hangin. Dagdag ko lang guys. Si Merong Yu ay 6 na fate na, samantalang 4 na fate lang si Nia Li. Gayunpaman, imposible pa rin para kay Merong Yu na sugpuin si Nia Li sa mga tuntunin ng aura lamang. Kahit na si Nia Li ay 4 na fate lamang, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang antas na iyon. Si Nia Li ay hindi sumabog ang kanyang aura tulad ni Merong Yu. Sa halip, kalmado siyang tumingin sa kalaban. Gaano man sinubukan ni Merong Yu na galitin siya, o atakihin ang kanyang kumpiyansa, hindi nakita ni Nia Li si Merong Yu ng may labis na pagpapahalaga. Iyon ay dahil hindi sila ni Merong Yu sa parehong antas. Tumingin si Nia Li kay Merong Yu habang mahinahong sinabi, tapos ka na ba? Maaari na ba nating umpisahan? Sinubukan ni Merong Yu na galitin si Nia Li, ngunit hindi niya inaasahan na papansinin ni Nia Li ang kanyang mga salita. Egotistic. Ang kanyang salita ay damapo sa walang laman na hangin. Gumawa na ng pag-atake si Merong. Sa isang pagkibot ng kanyang kanang kamay, si Merong Yu ay bumaril ng enerhiya patungo kay Nia Li. Habang papalapit ang atake sa ating bida, ang enerhiya ay naging isang bahid ng liwanag. Ang ating bida ay seryoso, makikita sa kanyang gilid ang shadow. Sa sandaling tatamaan na nito si Nia Li, nawala ang kanyang katawan. Nagulat ang mga manunood. Sabi pa ng isa, isang hindi pagtama. Nanliit ang mga mag-aaral ni Merong Yu habang siya ay malamig na ngumuso, yung galaw na naman. Naglaho bigla ang ating bida. Si Merong ay tumingin sa paligid, naghahanap ng mga bakas ni Nia Li. May gumagalaw sa paligid ng entablado. Napalingon ito sa gilid. Napansin ito ni Merong kahit mabilis ito. Biglang lumitaw si Nia Li bilang isang malamig na sinag ng liwanag at sinubukang atakihin ang leeg ni Merong Yu. Ngunit agad itong napansin ni Merong. Wika ni Merong. Masyadong mabagal.
Nag-concentrate si Merong Yu sa kanyang mga kamao, at nagpadala ng walang kapantay na enerhiya patungo sa dibdib ni Nieli. Ang kamao na iyon ay napuno ng explosive energy at nagdulot ng friction spark sa hangin. Nakita ni Nieli ang pag-atake ni Merong Yu, ngunit hindi huminto kahit kaunti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake patungo sa leeg ni Merong Yu. Sinusubukan ni Nieli na gamitin ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo at dadalhin si Merong Yu sa kanya. Sa isip ni Merong Yu, hindi naman sinubukang umilag, gusto niyo ba niyang mamatay? Si Merong ay nag-dodge patagilid at smash kanyang kamao patungo sa dibdib ni Nieli, na may walang kapantay na enerhiya, habang papalapit na ang pag-atake sa ating bida. Kung si Nieli ay matamaan sa suntok na ito, tiyak na mamatay siya. Ang mga tagapanood ay humawak ng kanilang mga paghinga. Wika ng mga manunood. Walang paraan na si Nieli ay maaaring makaiwas sa pag-atake. Sa katunayan, ang lakas ni Nieli ay malayo pa sa ilalim ni Merong Yu. Ang isang boom ay tumunog habang ang kamao ni Merong Yu ay nakarating sa dibdib ni Nieli. Gayunpaman, nadama ni Merong Yu ang isang rebound ng enerhiya at agad na nadama na may isang bagay. Sa isip ni Merong, may hindi tama sa isang bagay na to. Ang nakakatakot na rebound ay halos sinira ang kamay ni Merong Yu. Ngunit bago ang reaksyon ni Merong Yu, bumalik si Nieli sa kanyang porma ng tao. Tumingin ng seryoso ang ating bida, na may gagawin ito ngayon na. Hinawakan ang braso ni Merong Yu, at sa tulong ng rebound na iyon, naangat ng ating bida ng mabilis. Habang sumisigaw ginamit ang pagkakataon, si Merong ay hindi pa rin makapaniwala. Itinapon si Merong Yu smash papunta sa lupa tulad ng isang sandbag. Bago ang sakit sa braso ni Merong Yu ay nababagsak, siya ay naputol sa lupa, na iniiwan siya. Kung ano ang nangyayari, ginamit lamang ni Nieli ang lakas ng tatlong kapalaran, ngunit pinalakas pa rin niya ang gayong kapangyarihan. Bukod dito, ang kamao ni Merong Yu ay hindi nasaktan ni Nieli. Sa halip ito ay talagang ginawa Merong Yu magdusa tulad ng isang malakas na rebound. Hindi pa rin malaman ni Merong Yu kung ano ang nangyayari. Muli, si Nieli ay lumubog sa kalangitan at sinira siya ng walang awa sa lupa tulad ng sandbag. Naghanda na naman ang ating bida sa pag-atake. Si Merong Yu na dama gusto ang kanyang mga panloob na organo ay tungkol sa sumabog. Nagpaulan ng atake ang ating bida. Boom! Asterisk boom. Asterisk boom. Ang mga pag-atake ay patuloy na nakarating sa Merong Yu. Nadama ng mga tagapanood na ang paningin ay hindi tunay. Ano ang nangyayari? Bakit si Merong Yu ang pinalo? Tama ba, ang lakas ni Merong Yu ay dapat na malayo sa Nieli's? Ngunit bakit hindi Merong Yu ang may pinakamaliit na pagkakataon na labanan sa ilalim ng barrage ni Nieli? Bakit hindi ginawa ni Merong Yu ang anumang bagay kay Nieli? Tumingin si Huang Yu kay Nanmen Tianhai habang tinanong niya, ay itinuturing na si Nieli nandadaya. Saad ni Elder Nanmen Tianhai, hindi ko iniisip. Pagkatapos ng lahat, hindi namin inilagay ang anumang mga paghihigpit sa kung anong mga pamamaraan ang pinapayagan nila. Nanmen Tianhai nang masakit ngumiti. Iyon ay walang awa na pang-aapi. Si Merong Yu ay nagdusa ng isa pang serye ng mga pag-atake. Saad ni Merong Yu, bastard, hindi pa ito ang tunay kong lakas. Kaya huwag matanggap. Akmang aatake si Merong. Nasipa niya ang bida pang itaas. Agad niya itong sinundan. Nang sinubukan ni Merong mag-counterattack, tinamanan bida sa bandang sikmura. Napangiti lang ang bida dahil sa kanyang mga baniling armor. Nagdusa si Merong ng mas malaking pinsala sa kanyang sarili. Nagtataka siya kung anong nangyari. Hindi niya mapinsala si Nieli sa pinakamaliit. Nakahanda na naman ang ating bida sa panibagong sunod-sunod na pag-atake. Niretreat na naman ng ating bida na mga pag-atake si Merong at wala itong magawa. Galit na galit si Merong sabay sinabing, "Buisit, paano nangyayari ang mga bagay na ganito?" Nang bigla na lamang, ang mga surge ng maringal na enerhiya ay lumabas mula sa Merong Yu.
Ang isang malaking iskarlata ng pulang pakpak ay lumitaw mula sa kanyang likod habang siya ay naging isang malaking, mabigat naghahanap ng falcon. Good heavens! It's actually a Saint Blood Draconic Falcon. Sigaw ng mga tagapanood sa kanilang kita, totoo nga, ito ay isang Saint Blood Draconic Falcon. A Dragon Bloodline Extraordinary Level Growth Rate Demon Spirit. Sabi naman ng isang dilaw ang buhok. Ang Saint Blood Draconic Falcon ay isa sa mga pinnacle varieties ng Draconic Falcon species. Sinasabing ito ang royalty sa mga Draconic Falcons. Higit pa rito, ang isang Saint Blood Draconic Falcon na may extraordinary level growth rate ay isang ganap na pambihira. Walang nakakaalam kung saan ito nakuha ni Merong Yu. Early on, ayaw ni Merong Yu na sumanib sa kanyang demonyong espiritu. Kaya tinatago niya ang kanyang lakas. Ang Saint Blood Draconic Falcon na iyon ay walang god-level growth rate, ngunit sapat pa rin ito para duminahin ang isang buong rehiyon. Ito ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa ilalim ng Dragon Bloodline God-level na demonyong espiritu. Talagang pinilit ni Nieli si Merong Yu hanggang sa punto na kailangan niyang sumanib sa kanyang demonyong espiritu. Mapula-pula ang mga mata ni Merong Yu habang lumulutang siya sa langit. Ang kanyang malalaking iskarlata na pakpak ay dahan-daang pumutok. Sa bawat flap ay isang pagsabog ng nakakatakot na enerhiya ang pinakawalan. Napaatras ang ating bida sa lakas ng puwersa na nilalabas ni Merong. Wika ka ni Merong, hindi ko nais na sumanib sa aking demonyong espiritu, ngunit pinilit mo ako. Ngayon, bibigyan kita ng lubusang kamatayan. Sumabog ang malakas na aura mula kay Merong Yu. Ramdam ng ating bida. Namuo ang nagninangas na ulap sa paligid niya, na nagninangas na parang sinusubukan nilang sirain ang lahat. Ang nagliliyab na enerhiya ay lumundag na parang wave patungo kay Nieli. Dahil pinilit ng malakas na enerhiyang iyon, napaatras si Nieli ng ilang hakbang at itinaas ang kanyang ulo patungo kay Merong Yu. Sa isip ng bida habang nakangiti. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa ang lalaking ito at inilabas ang lahat ng kanyang lakas. Maaari kong tiyak sa kanya gayunpaman hindi madali ako ay maaaring gamitin ang aking Dragon Bloodline espiritu. Nakangiti ang ating bida habang may inaabot siya sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad ako ay gumawa ng paghahanda. Sa mahihirap na labanan. Biglang nag-iba ang atmosfera sa lugar ng paghawak ng ating bida sa kanyang Thunder Meteorite Sword. Binunot ng aking bida ang kanyang Thunder Meteorite Sword at itinutok ito sa kalangitan. Naglabas ito ng napakatinding aura na pumalibot sa buong lugar. Habang ang dalawang aura ay nagsagoba ngayon sa isa't isa. Ramdam na ramdam ito ng mga nanunood. Saad ng mga manunood. Ang parehong aura ay hindi mas mababa sa bawat isa. Maaari bang labanan ni Nieli laban sa Merong Saint Blood Draconic Falcon na may sandata lamang? Pagtatakang sabi ng Elder, ito ay isang 7th grade artifact. Sabi naman ng isang Elder, kahit na ang mga artifact ay itinuturing na bahagi ng lakas ng tao. Gayunpaman sa karamihan ng mga kaso ang mga artifact na welded ng senior disipulo ng distrito ay mas mahusay kaysa sa mga welded ng bagong dating. Dagdag pa ng limito, ang sitwasyon katulad ng Kao Nieli ay hindi pa nangyayari sa nakaraang mga kompetisyon. Sino ang mananalo sa ganitong laban gamit ang ganitong treasure? Dagdag pa ng Elder, ang una ang napakalakas na depensang armor. Pangalawa ang napakatinding espada na kanyang nilabas, na kung saan ito ay mas higit na mapangahas. Wika ni Merong, lintik na iyan. Hindi mo ako kayang talunin gamit ang iyong mga basurang treasure. Sabay sugod nito papunta sa ating bida ng napakabilis gamit ang kanyang napakatinding aura. Habang pasugad ito sa ating bida ng naglalagablab. Saan nito lasapin mo ang aking mga kuko? Nakatayo lang ang bida hawak ang kanyang espada. Reaksyon ng mga manunood. Ang lakas na ipinapakita ni Merong ay kamangha-mangha. Siya ay mas mataas kaysa sa 120. Hindi na makakatakas sa ganitong lakas si Nieli. Pagkatapos ay ang kanyang kamatayan.
Nakatayo lang ang ating bida habang malapit na ang pag-atake. Tiningnan lang ito ng ating bida nang walang kakaba-kaba sa sarili. Gumawa ng matinding pagsabog ang ginawang pag-atake ni Morong sa ating bida. Ang ilan sa mga ligaw na apoy ay damapo sa lupa at agad na nagdulot ng mga bitik ng entablado. Napasigaw ang lalaking nakabandang green. Ang malakas na pagpapakita ng lakas ni Merong Yu ay lubos na ikinagulat ng mga manunood. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas siya. Siguradong tapos na si Nia Li. Nagtaka sa Morong sa nangyari sa kanyang ginawang pag-atake. Nangangalit ang kanyang mga ngipin sabay sinabing ito ay hindi kapani-paniwala. Sa gitna ng malakihang usok makikita ang nagliliwanag na kulay asol. Ang ilang mga haligi ng apoy ay dumaong kay Nia Li at sinunog ang ilang mga butas sa kanyang damit, na nagpapakita ng malabong kulay pilak na kinang ng kanyang sandata sa labanan. Sabi ng bida, paano ito imposible makita ito sa iyong sarili? Bakit hindi pinuprotektahan ng treasure armor ang aking mga damit? Inangat ng ating bida ang kanyang sandata at napansin agad ito ni Merong. Laking gulag niya sa kanyang nakita na walang kapantay na kapangyarihan. Gumuhit ang kidlat mula sa kalangitan patungo sa entablado ang kanilang pinaglalabanan. Napatikip ang mga manunood sa lakas ng puwersa ng pag-atake ng ating bida. Salong-salo ni Morong ang pag-atake. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nadarama dahil sa pag-atake ito. Sabi ng ating bida habang nauubo sa mga alikabok. Okay ka lang ba Brother Merong? Gusto ko lang naman ipakita sa iyo ang lakas ng akin lightning. Pero parang hindi mo na ito kaya. Hinahabol ni Merong ang kanyang paghina dahil sa natanggap niyang pag-atake. Galit na nagngangalit na wika ni Merong. Ikaw na lintik kawawakasan ko na ang buhay mo ngayon. Sinigaw ito ng napakalakas, kasabay ang hindi matitinag na enerhiya na kanyang nilalabas. Agad itong nagtungo sa ating bida para sa gagawin ang pag-atake. Naging tatlo ang imahe ni Merong patungo sa bida. Sinanggalang ito ng ating bida ng kanyang espada habang nakangiti. Walang alinlangan na umatake ang bida sa kanyang seryosong ekspresyon patungo sa kalaban. Maririnig ang makapanindig balahibo na sigaw na nagmula kay Merong dahil sa tinatamo niyang pinsala mula sa pag-atake ng bida. Makikita ang mga lightning na pumapalibot sa buong entablado. Nagkaroon ng biyak-biyak ang entablado dahil sa pag-atake na ginawa ng ating bida. Nasilaw ang mga manunood dahil sa pag-atake ng bida. Ano ang nangyayari sa loob ng entablado? Bakit si Merong lang ang naririnig nating sumisigaw? Si Merong ay 6 na Fate, na gumamit pa ng kanyang Saint Blood Draconic Falcon. Ay natalo lang ng ganun-ganon. Wika ng isang elder na gulat na gulat. Ito ay hindi kapani-paniwala. Masyadong walang kahihiyan, ang taong iyon ay may suot na buong itinakda na grado 6 na kayamanan. Hindi nakakagulat na mas maraming silid na hindi mo matutulungan ang kanyang sarili. Mahina Merong Yu, malayo sa kung ano. Siya ay umaasa, siya ay decimated. Gusto niya kailanman inaasahan na ang kalaban ay suot ng isang buong hanay ng 6 na grado armor ay ganap. At ni Nia Li na kinokontrol siya ng lakas upang maayos niyang pahirapan siya. Saad ng elder, narinig ko na si Morong ay nanunuya sa kanya sa ghastly ragram bago. At mas madali ang paghihiganti ni Nia Li. Tumawa si Xingyun sabay sabi nito ng napakamabuting tao talaga ng aking kapatid na si Nia Li. Makikita pa rin ang lakas ng lightning na pag-atake ng ating bida kahit sa labas ng entablado. Sa kabilang banda may nagbubuhos ng tsaa sa isang baso. Sabi ni Long Tianming, hindi ko naisip na si Brother Bian ay magiging interesado sa mga bagong commerce na ito. Bian pala pangalan ng humihigop ng tsaa. Wika ni Bian. Ako ay dumating lamang upang panuurin, ngunit ang katotohanan na kahit na ang haba ng Tianming ang iyong sarili ay pag-aalaga tungkol sa ito ay nagpapahiwatig sa akin kung saan ay. Ang mabigat na henyo, tila na ang kabataan na ito ay kagiliw-giliw talaga. Habang nakangiti wika ni Long Tianming. Ang tanging dahilan na napanalunan niya laban sa Merong Yu ay dahil sa kanyang full body artifact. Maaari din itong pababain si Brother Bian.
Saad ni Bian. Ang batang lalaki na ito ay nagmula sa maliit na mundo ng walang anumang background. Gayunpaman, nakuha niya ang kanyang sarili ng isang hanay ng grado at artifact battle armor. Bago siya pumasok sa East District at naging alagad din ang alagad ng Hierarch Ulap. Hindi ba sapat iyon? Narinig ko rin na itinatag niya ang isang puwersa kay Gu Bei, at lumaki ito sa ilang libong miyembro sa loob ng ilang araw. Mukhang ang mundo sa labas ay nagdadalas-dalas ng aktibidad. Sa isip ni Long Tianming, ano ang ibig sabihin niya? Ang lugar na si Bian ay dapat na alerto sa pagtaas ng mga bagong dating. Gayunpaman, siya ay nakaupo dito at nagmamasid. Nangangahulugan ito na marahil siya hanggang sa isang bagay. Anuman, hindi ako gana hayaan ang Demonyo Liga upang tumaas. Kahit na itinatag ni Yuan ang kanyang malalim na liga ng tala. Ang mga plano ni Nian Li ay hindi simple. Marinig ang pagtawa, habang patuloy na nag-iisip si Long Tianming. Sa ngayon, ang tanging tao na kwalipikado upang labanan ang posisyon ng Sect Master ay isang sitwasyong si Bian, Li Yufeng at ako. Gayunpaman, may ilang mga bagong figure na lumabas sa isang bagay. Si Gu Bei ang naging first in line na kahalili ng kanyang pamilya, si Long Yuyin ay nakuha ang kanyang sarili, at na si Li Xingyun ng Heavenly Path League, ang lahat ng ito ay tila isang bit tungkol sa. At higit sa lahat, ang mga taong ito ay may kaugnayan sa Nian Li. Kumislat na naman ang liwanag na nagmula sa pag-atake ng ating bida. Sabi ng mga tao, tapos na ba ang laban? Halos inabot lang ito ng kalahating oras. Makikita ang usok sa entablado na dahan-daang nawawala. Tanong ng mga tao na interesado kung sinong nanalo sa laban. Saad ng ating bida, hay nako, sa kabutihang palad ako ay naghanda ng maraming damit. Habang nagpapagpag ng mga alikabo, wika ng bida, sa hinaharap, kailangan kong magbayad ng pansin upang protektahan ang aking mga damit. Kung hindi, ay malantad ang aking sarili. Pagtataka ng mga tagapanood sa kanilang nakita hindi sila makapaniwala. Bagsak na katawan ni Morong at walang suot na damit. Sabi ng mga manunood anong nangyari. Maririnig ang sigawan na hindi makapaniwala. Morong yun nawala. At nawala din ang kanyang mga damit. Gusto mo pa rin sa kanyang Saint Dugu Draconic Falcon, kaya bakit siya ay nasa isang kahabag-habag na estado? Reaction Xiao Yu. Hay naku, ito talaga ang lalaki na ito. Humakbang ang ating bida kalapit kay Merong. Saad ng ating bida, noong panahong iyon, ninakaw mo ang aking kaliskis sa kaluluwa sa mga kaguluhan. Ngayon, nakuha ko pabalik sa iyo sa militar na larangan. Kami ay considered kahit na nakuha ang mga kaliskis ng kaluluwa. Hindi ba ito isang normal na bagay na mangyayari sa mga mag-aaral? At kaya mo ninakaw ang kanyang mga damit. Bumaba na ang ating bida mula sa entablado. Sabay lapit kina Lupyaw at Gu Bei habang tumatawa ang dalawa sa nangyari kay Merong. Sa taas na pwesto ng tagapanood, wika ng elder, tila kailangan nating baguhin ang ilang mga panuntunan. Kung hindi man, papunta siya sa East District sa lalong madaling panahon. Kailangan nating baguhin ang mga patakaran ngayon. May nagsalita na nakadilaw. Ang mga elder, Hierarch Sky Cloud ay tumawag sa akin upang pumasa sa ilang mga salita. Ito pala si Flameless. Wika nito, nais niyang magpadala ka ng maraming tao upang subukan si Nian Li. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.